Okay, na-assign ka sa RRS pero hindi mo alam kung ano yon. Nagsisearch ka dito sa internet about RRS pero puro RRL ang lumalabas. Magkaiba ba ang RRL at RRS? At paano ba natin malalaman kung foreign or local ang reference na nahanap natin? Ito na ang video na hinahanap mo. Hi, this is Carl Season and welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. So magkaiba nga ba ang RRL at RRS? Ang sagot po ay oo, magkaiba. Ang meaning ng RRL ay Review of Related Literature. Ang RRS naman ay Review of Related Studies. Meaning pa lang, magkaiba na. Ang RRL ay about literature. At sa research, pag sinabi nating literature, ito ay any credible reference except thesis or research study. Ibig sabihin, ang examples ng literature ay books, magazines, newspapers, journals, online articles, blogs, websites, basta hindi thesis or research study. At syempre, credible. Ang RRS naman ay about studies. Ibig sabihin, ito na yung mga thesis, dissertation, or any other research study na kadalasan may actual manuscript. Example, yung thesis na ginagawa nyo. Pag natapos nyo yan, at na-approve yan, at na-publish nyo yan, yan ay papatak under RRS. Kasi yan ay thesis, study, may actual manuscript. Pero kung ang nahanap mo at ang gagamitin mong reference ay balita, concept, definition, or online article, basta credible ha, yan ay papatak sa RRL. Ngayon, paano mo naman malalaman kung foreign or local yung reference? Simple lang. Pag sinabing local, yung information ay connected dito sa Pilipinas. Kadalasan, ang author ay Pilipino din. Pero pag sinabing foreign, ibig sabihin yung information connected sa ibang bansa. At kadalasan, ang author ay foreigner din. Example, kung ang information na isa-cite mo halimbawa ay data ng dropouts sa USA, syempre, foreign reference yun. Kung ang data mo naman ay dropouts dito sa Pilipinas, syempre, local yun. Pero paano kung ang author ay Pilipino, pero ang data ay tungkol sa ibang bansa? O ang author ay foreigner, pero ang data tungkol sa Pilipinas? Ang magmamatter doon ay kung saan connected ang information. Halimbawa, kung ang isang RRS, ibig sabihin isang thesis, isang actual research study, ay ginawa ng isang Pilipino, halimbawa, pero yung kanyang research ay ginawa niya sa ibang bansa, for example, sa India, at ang respondents niya ay mga taga-India. Papatak na yon under foreign RRS. Kasi ang context ng information ay nasa India, wala sa Pilipinas. Wala namang kinalaman ng author doon, kinandak lang niya yung study. Ganun din kung ang author naman or researcher ay foreigner, pero sa Pilipinas kinandak yung study. Local yon. Kahit yung isang article na tungkol sa Pilipinas ay nakatranslate sa English, local pa rin yun. Ngayon, i-summarize natin. Pag sinabi nating foreign RRL, yun ay any credible reference na ang information ay related sa ibang bansa, except thesis or research study. Pag sinabi namang local RRL, any credible reference na ang information ay connected sa Pilipinas, except thesis or research study.
Pag sinabi naman nating foreign RRS, yun ay mga thesis, dissertation, or research study na kinandak sa ibang bansa. Pag sinabi namang local RRS, yun ay mga thesis, dissertation, or research study na kinandak dito sa Pilipinas. Simple lang, di ba? Kung nakatulong sa'yo ang video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating video. I-share mo na rin ang channel natin sa iba mong mga kaklase dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.